Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong
Maraming salamat po, Tendo Pagdalo, at tapos na po ang ating session. Ayun na po tayo. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang sa News Recap ng Millennial Online TV News and Updates. Ihahatid sa atin ni Cassie Saleh ang katropa nyo sa pagbabalita. Matapos sagutaan ng balota sa halalan kamakailan. Tutok na, mga katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. 12 Sabihan. Opinyon. Palawakin. Aksyonan. Kasama Zero Celulos dito na sa Yung Millennial Online TV. One gun Pilipinas. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas at kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya't kami sama-sama sumusulong dito. One gun Pilipinas, kami ang tinig na responsable mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titing para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang natay bilang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One gun Pilipinas, kami ang tinig na responsable mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titing para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang dati ng bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y darangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layunin higit pa sa target. May misyon kaming tumulong sa kapwa. One gun Pilipinas, kami ang tinig na responsable mamamayan. Matatagat at matuwid, hindi lang baril, kundi aral at titing para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One gun Pilipinas, ang dati bilang bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Kaming tagapagtanggol ng kapayapaan, sa armas ng dangal may pusong bayanihan. One gun Pilipinas, aming panata, buhay ay iaalay sa Diyos at sa bansa. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe! Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe! Huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig. Maraming salamat sa iyo, kasamang Mon Gualvez, no? Kasama po natin si Munja sa TV5. Maraming salamat sa pagpopromote.
Oras sa Udyat, alas 8:05 po ng gabi, Philippine Standard Time. Welcome po sa programang Tropa, talakayin, rebisahin, opinion palawakin, aksyonan, Tropa. At siyempre po, Rosel Lopez at your service sa ating technical side, si Mr. J. Magandang gabi. Unang-una ko nang nakita kagad sa ating monitor, abay itong si OGP Ate May. OGP, sabi niya, good evening, mabuhay ang OGP. Abay, mabuhay ka rin, Ate May. No? Yan po ang ating lady member po ng One Gun Pilipinas. At magandang gabi po sa ating mga kabarangay, sa ating mga katropa dyan po sa iba't ibang lugar, iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi. At syempre po sa ating mga katropa pips na nasa ibang bansa, no? May mga nanonood sa atin sa ibang bansa. Syempre, yun lang aking Junakis nanonood dyan. Yung pang ating mga tropa pips, no? Yung mga nasa, tulad ng kasama natin si Kuya Glynn, nasa Canada, di ba? Meron tayong OGP Qatar. At magandang gabi rin sa ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas, no? Sa pangunguna po ng ating presidente, si President Asher Maghinang. Palakpakan nga natin, ayan. At ganyan ang think tank ng OGP, ang utak. Wala iba kundi si Admin Corixman. Ayan, magandang gabi, palakpakan din natin. At siyempre po sa ating lahat ng mga miyembro, no, at opisyal, no, yung ating mga chapter leaders tulad ng NCR, si Kuya Marco Yu Alday. Yan, good evening. At siyempre yung ating mga chapter leaders sa iba't ibang lugar, magandang gabi sa inyo. At ako, alam nyo, hindi na nawala ang ulan, ano? Talaga naman, kita nyo, sus, ewan ko, bakit balos biminda, ano ba nangyayari sa iyo? Dapat kasi sabi ko, huwag ka na magpaulan, doon ka na lang sa ibang lugar. Hindi ko masyadong pinapalalangin na sa ano. Sabihin, ikutan mo lang, huwag kang magpipirmis, huwag kang magtatagal. Daanan mo lang, no? Dapat ganun lang. Hindi, pumipirmis ka, pumapako ka ng ilang araw, masyadong malaking perwisyo. Unang-unang napeperwisyo dyan yung pangkabuhayan ng ating mga kababayan. Tama ba yung sinasabi ko, OGP Ate May? Di ba? Tama naman. At yung ating mga kuya, ate, Buso, Press of Eagles ng the Fraternal Order of Eagles Incorporated, no? Siyempre po yung partikular na Central Luzon Region 45 sa pangunguna po ng aming Governor Rafael Agkawili at siyempre po ang Media Rider Eagles Club. Ayan, palakpakan mo rin, Mr. J. Yan. Oo, alam nyo, hindi ko kami nagkaroon nitong nakaraan bagyuhan no, ng GMM. At unang-una, yung pwesto rin, medyo nawala ang pwesto dahil yung ating si Kuya Vice, lumipat na ho ng condominium. Wala na siya doon sa Tugatog Anyway, madaling maghanap ng pwesto at sana makakita kami ng pupwestuhan. At syempre magandang gabi sa lahat po ng miyembro ng Media Rider Eagles Club, no? Kailangan madagdagan pa tayo as per region dahil nagka-problema tayo, no? Doon sa ating membership, no? Dahil yun nga, kukunti lang tayo, dapat mga 28, no? Maximum, minimum. So kaya kailangan madagdagan pa tayo mga kuya, ate. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Oras natin sa Udyat, abay alas 8:11 na ng gabi, Philippine Standard Time. Alam nyo, at alam nyo naman kung anong talk of the town ngayon, no? Walang iba kundi yung pong pagdinig ng Senado dyan po sa anomalya ng flood control, no? Aba, nagkabukingan na, no? Buti na lang, wala natin, merong nagsasabi na kaya daw binuking ng Pangulo, et cetera. Wala natin, so hindi natin alam, no? Siyempre, Pangulo yan. At si Teluna Salem Castillon. Good evening daw, kuya. Mabuhay ang One Gun Pilipinas. Ayan, si City Luna Salem Castillon. Ayan, magandang gabi sa iyo, kaganyos, no? Ayan, oo. Ayan ang sinasabi natin, no? Ang pinagtataka nga lang natin, bakit ganon? Yung mga nakaupo sa gobyerno, lalaki na ng sweldo, di ba? Bakit nagagawa pang gumawa ng kalokohan, no? Buti nga ngayon, yung mga ginagawang pagdinig po ng ating mga mambabatas ay nakapost na sa social media. Hindi ko katulad ng mga nakarang administrasyon, panahon ng mga naging ibang presidente, wala hong ganyan. Buti yung ngayon, meron na.
So ito yung ilang mga clips, no, ng ginawang pagdinig ng Senado diyan po sa diyan sa kanilang teka lang Oo, doon sa kanilang ginagawang pagdinig dito, lalo na dito sa anomalya, no? Diyan po sa maanumalyang flood control project. Ito yung mga ilang clips, pakinggan natin. At medyo magawa tayo ng parang botohan. Kayo ba ay boto? Kayo ba ay pabor? Anong opinion nyo? Na tama bang ibawiin yung mga luxury cars nito si Sara Diskaya? Tama ba apelyido Diskaya? Oo. Yan po isang kontraktor, no, ng DPWH, no, napakarami yung project, no, iba't ibang lugar. Ay imposible, alam nyo, kahit sino tanongin nyo, wag kung kung hindi naman aanga-anga, automatic ko yan. Kaya ka nakakakuha ng project, may SOP yan, no. Ikaw ang nakakakuha ng project, tapos naghahatag ka sa mga opisyal ng DPWH kasi hindi ka makakakuha ng proyekto dyan kapag wala kang SOP. Ay, ba't sa'yo bibigay? O kahit ako halimbawa, sige, sa'yo bibigay project. Ang project ay worth 20 million o 20 billion. Di bigyan mo ko dyan kahit mga 10 million. Di ba? So, ginagawa ko ng mga contractor yon. Mati ko yan, huwag nang magkaila dahil yan talaga nangyayari, no? At magandang gabi rin kay Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan sa Malabon, buhat po sa lokal ng Nabal, no? Malabon City. So ito yung ilang mga clips na pakinggan natin at kayo na po bahalang magbigay ng inyong opinion kung dapat ba o hindi, no? At yung mga kontraktor doon na hindi umapir, no show sa patawag ng Senado, ay tama ho bang i-contempt ng mga senador. So narito po ang unang clip. Isang clip pa lang ho ito. Senator Tolpo was recalled. Then may I move to cite in contempt all these absent invitees so that warrants can be issued against them, Mr. President, Mr. Chairman. Second the motion. So, there's a motion, it has been seconded that all persons invited and properly served subpoena but did not appear in today's hearing are all cited in contempt in preparation for the eventual issuance of a warrant of arrest. Senator Tolpo was recalled. Then may I move to cite in contempt all these absent invitees so that warrants can be issued against them, Mr. President, Mr. Chairman. Second the motion. So, there's a motion, it has been seconded that all persons invited and properly served subpoena but did not appear in today's hearing are all cited in contempt in preparation for the eventual issuance of a warrant of arrest. Senator Tolpo. Okay, so yun, napanood niyo po, no? Napakinggan niyo po, sinabi po ni Senator Ronald Bato de la Rosa na i-contempt yung mga kontraktor na no-show sa hearing sa Senado na pinatawag nila, pinadala na subpoena. Pero sabi nga ni Senator Erwin before, hindi po pwede yan Your Honor, sabi, Mr. President, yung pong presidente ng committee, na pinasubpina, parang binabastos daw ang Senado na hindi sila pumupunta, keso nag-out of town, nagpumasyal sa kamag-anak, nag-out of the country, merong gantong meeting, may dapat unahin daw nga naman yung Senado. Tama naman ho si Senator Erwin Tulfo, no, na pinatawag kayo na Senate para pagdinigin yung tungkol sa maanumalyang proyekto ng flood control na ang napeperwisyo po ay talaga namang ang ating mga kababayan, no, tayo. Kita niyo yung mga pagbahang nangyayari, umihilang ang palakay, baha na. Napakalalim pa ng baha. Aba, mahirap po yan, no, para sa ating mga kababayan.
So, yun yun. Ano opinion nyo doon? Tama ho ba yung ginawa ni Senador Bato de la Rosa? Na i-contempt yung mga contractor na hindi, yung umappear or no show, no, dyan po sa ginawang hearing sa Senado. Ako, pabor ako doon. Dapat lang. Dahil parang ang forma, hindi nila nire-respeto yung patawag na Senado. No? So, ito, yung pangalawang clip naman, dito, tungkol naman to kay Sara Diskaya, no? Pakinggan natin, no? Kung ano po itong senaryo na ito sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Ayun, mukhang na-miss ko. Hindi ko na nakita. So, tingnan natin ulit ng mga kaibigan, no, yung clip na yun. Medyo parang hindi ko na, na-miss. Na-miss. Dali lang. Dali. Ayan. Teka lang, Teka lang. Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, Ayan. 40, ngayon 28. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad ng sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Ayun, linaw, sinabi noon sa interview kay Sara, 40. Yung kanyang mga luxury cars, pero ngayon 28 na lang, asa na, sana napunta, malamang yun siyempre pinaalis niya kung saan pinadala yung mga sasakyan nila. Siyempre kaysa nga naman mailit, binili nga naman nila yun nga lang, sabihin na natin at hindi, galing sa anomalya yung pagkakabili nyo ng mga ganyang sasakyan. Isipin mo, para makabili ka ng ganyang sasakyan, ang mga halaga may 11 million. Yun lang ang sasakyan na 1 milyon. Ako po, kalaki ng halaga. Yung pang mga ganong sasakyan na mga luxury na nagkakalaga ng 11 million, 20 million ang isa. Katulad nung binili niya, yung Rolls Royce. Sipin mo, kaya niya raw binili yun, natuwa siya doon sa payong. Kasi may payong ng mga bawat door, bawat pintuan.
nung kotse may payong, kaya niya raw binili yun, natuwa siya sa payong. Talaga naman to si Sara. Oo. Sana all. Oh. Parang gusto ko ngayon, mag-contractor na lang din ako. Di ba? Para katulad ni Sara. Baka magkaganon ako. Yumaman. O, hindi luxury cars ang bibiling ko mga yate at chopper. Para, walang traffic. Nasa Impapawid ka eh. Ang mga yate, pagka gusto mo maglibang, diyan ka sa dagat. Di ba? O, yun. Ako palagay ko, may mga yate ito si Sara eh. Itong contractor na to eh. Kung di ako magkakamali, ewan ko, dapat investigahan niya na Senado. Tingnan nyo, meron yung yate. Baka nga mamaya, may chopper na sarili, may private plane yan eh. Alamin nyo rin. Yung ating mga butihing senador. Kasi napakayaman, grabe. No? Grabe yaman, talaga naman. Sana all, kaya gusto ko parang baka kakayanin pa, kahit may edad na ako, baka kakayanin pa mag-contractor na lang ako para sakali, di ba? Makabili rin ako ng mga luxury cars, di ba? Oo, bibili ko ng mga talagang tulad ng kay Night Rider, yung nagsasalita yung kotse, nagdadrive mag-isa, di ba? Yun ang bibiling ko. Okay, sa mga kaibigan, oras natin alas 8:22 ng gabi, Philippine Standard Time. Talaga naman, sabi ni Ato Luningning Pahayag, ang dami talaga. Talagang marami, Tiningning, dahil sibin mo, 40 na luxury cars. Sabihin na natin ang bawat isa 10 million na lang. Magkano yun sa 40 luxury cars? Ang sipin mo, magkano yun? Sa 10 million na lang, magkano? Di ba? Di 40 million. Kung 40, sipin mo yung milyones na yun. Napakarami ng pera no. Kung may ganun kalaking pera, hindi na ako magugutom. Hanggang sa maguno na mundo. Kahit dumating na pag-uhukom, ang dami nun eh. Diba, Tiningning? Oo, yun ang sinasabi ni Ate Luningning Pahayag. Ito ay ang ating mga kaganyan. Saan masasabi nila dito? Ay, talaga naman, Sana all, no, Mr. J. Kasi ito yung pangatlong clip ng mga katropa. At alamin naman natin dito kung tama ba na dito lumutang yung mga kontraktor dito sa Senado at kinausap po ng ating mga mambabatas. Pakinggan po natin. So may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo. Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig ulo ko ngayon, Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, Your Honor. O dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. So may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo. Are you involved in any ghost projects?
Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Po. Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. Tingnan mo na, so may... Okay, so yun, mga katropa, no, napakinggan nyo, no? Yung mga clip na tinungay natin sa inyo na kung saan, ayan, si Mr. Arevalo, no? Ha? Halatang tinuruan lang. Ayun, sabi ni Ate Lingning, talagang tinuruan niya, tiningning ng kanyang abogado na huwag magsalita. No? Pero sabi nga ni Senator Jinggoy, hindi makapagsalita itong kontraktor na si Mr. Bata, no? 37, sipin mo, edad ko nun, tiningning yung edad ko, yung kaedad niya. Diyos ko, naghahabol pa ako nun. 37 ito, big time na, 37 years old pa lang, big time na. Yun nga lang kasi, may anomalya. Nagkaroon ng mga ghost project, buhat sa DPWH, ayun, yun na nangyari. Dapat pala, ginawa ko rin noon yun, sana big time na ako ngayon. Hindi ko kaya yun. Well, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at magandang gabi kay Kuya Julius Miguel Saludes ng One Gun Pilipinas, Hong Kong. Tama ba? Mamaya, mali eh. So pero mga kaibigan, at teka lang, magpapakilala muna tayo at muli tayo magbabalik. No? Magkatapos ng ilang paalala. Sandali lamang, pakinggan muna natin si Mon Gualvez. Andito po. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Milenyo Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Milenyo Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates.
Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Milenyo Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Milenyo Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones. One girl Pilipinas. Sa putok ng baril, doon kami nagsimula. Laro ng talino, disiplina ang dala. Sa bawat kompetisyon, kami naglalaban. Pero respeto dangal, di kailanman iiwan. Hindi ito basta armas sa kamay. Ito'y simbolo ng dangal na tunay. May puso sa likod ng bawat gatilyo. Kaya kami sama-sama sumusulong dito. One girl Pilipinas, kami ang Pilipinas. Responsableng mamamayan, matatagat at matuwid. Hindi lang baril, kundi aral at titig. Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin. One girl Pilipinas, ang natay di ng bala, kundi pag-asa, sipag at malasakit sa masa. Sa training camp, hindi lang pisikal, pati puso'y tarangin. Tinuturuan ng disiplina at respeto. Pag hawak mo ang armas, dala mo ang gobyerno. Mga event na nagbubuklod sa atin, may layuning higit pa sa target. Maraming salamat sa iyo, kasamang Mon Gualvez. At sa oras na alas 8:35 po ng gabi, Philippine Standard Time. Yan lang po muna siguro ang ating itutunghay ngayon. Maghahanap pa tayo ng ibang pwedeng itunghay sa inyo siguro bukas sa ating Dalo Barangay. Pero bago yan, sabi pa ni Ato Ningning pahayag na uutal at hindi alam ang sasabihin, kaya hindi siya ang kontraktor noon. Pwedeng gano'n, Tiningning, no? Hindi natin alam. Pero siya kasi ang siyang sinumon ng Senado, kaya siguro siya kontraktor o siya naka-front. Pero ang totoo, baka hindi siya lang ay pinangalan siguro. Hindi natin alam. At good evening, sabi ni Kuya Julius Miguel Saludes, maboy ang Millennial Online TV News and Update. Shout out po, One Gun Pilipinas family watching from OGP, Hong Kong. Abay, tama ako. Nasa Hong Kong si Kuya Julius. Kuya Julius Miguel Saludes. Magandang gabi rin sa inyo dyan sa Hong Kong. Alam ko, ilang oras lang ang pagitan natin, 5 hours, tama ba? Oo, sino ba kasama mo dyan sa Hong Kong, Kuya Julius? So yung mga kaibigan, kayo na balang magbigay ng inyong opinion dyan po sa nangyayari ngayong kababalaghan na mga proyekto ng gobyerno, lalong-lalo na ito, pinaka-importante ito, itong flood control, dahil kapag hindi naayos ang ating mga flood control, talagang babahain ang Pilipinas. Hindi lamang sa Metro Manila, ito hanggang sa mga lalawigan po, kasama ho yan. Kaya kailangan dapat maayos ang kung nakikita nyo sa mga post sa social media, yung pong mga flood control na mga ginagawa noon ay naging mga ampaw, no? Wala ho mga bakal, substandard, yung mga ginamit na materyales, pero magkano ang worth ng proyekto? Nako, yun na nakakalungkot doon. Di ba, buti pa sa Hong Kong, maganda no, Kuya Julius. Kaya si Kuya Julius, nag-Hong Kong na lang siguro naiinis na dito sa Pilipinas, kaya nag-Hong Kong na lang. Well, mga kaibigan, with that, at pasamantala, wakasan na muna natin itong ating programa at bukas tayo magbabalik, no? Sa ating mga Dalo Barangay. Bukas magtutungay tayo ng ilang mga itutunghay, no? Na siguro tungkol pa rin sa gobyerno, o bahala na kung ano itutunghay natin. So mga kaibigan, maraming salamat po sa sumubaybay, no? Ngayong gabi, no? Sina OGP Ate May, si Ate May na OGP, si Ate Luna Salim Castillon, Ate Luningning Pahayag, at siyempre si Kuya Julius Miguel Saludes. Muli po, ako yung naging kasama, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Sabi ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi,
a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Now, Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, manawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo, kaya manood, makinig, dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hi, this is Okang Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanonood dyan ay hindi bobo!